Hello, magandang gabi. So, ano tayo, no? Ibang topic uli. Hello, babalik na si Sir MG bukas, no? May video daw siya bukas. Anyway, ito dahil kasi simula pa lang ng taon. Ano ba ngayon? 6? Medyo maaga-aga pa, no? Sa 2026. So, tradition sa Pilipinas na kahit saang network ito na magpalabas ng mga psychic kung ano ang nape-predict nila sa ano, diyan tayo obsess So ito sa KMJS, no. Si Rudy Baldwin tsaka si Joby Vargas. Alam ko ano na 'to, medyo matagal-tagal na rin ito si Sir Joby Vargas. Pero ngayon siya nabigyan ng break sa KMJS. Panoorin natin. Ito kay Ma'am Rudy Baldwin, hindi pa ba kayo na ano dito? Na natulfo na ito? Na mali-mali yung ano? Sabagay, bilang Pilipino kasi, no? Kahit sabihin mo na yung totoo sa kanila, aawayin ka pa So, panoorin natin to. Ano ba to? Nakagawian na tuwing simula ng bagong taon, pinapakinggan ang mga kilalang manghuhula katulad ni na Rudy Baldwin at Pero Joey tinatanggi nila, hindi daw hula yun ay vision. Di ba? Vargas. Paalala lamang po, tayo pa rin ang magpapasya sa takbo Bakit pinapalabas nyo yan? ating kapalaran. Mga taga Cebu, may nakita akong halos magkulay dugo ang tubig dyan. Tubig pa rin ang karamihan na nakikita ko. Baha, disaster in water, sakit din ng tao sa tubig, contamination sa water. Wala namang nangyaring contamination sa water ng 2025 Masyado kasing generic yung bitaw. Mga pangitain nila noong nakaraang taon, di umano katotoo ang kontrobersyal na psychic online na si Rudy Baldwin. Yung sa Cebu, nobody expect that one. Pero nangyari kung ano yung pinakita sa akin. Busog kaayo, ang linog lang. At ang psychic, fortune teller at tarot card reader na si Joey Vargas. Ito kasi isang mataas na tao sa ating bansa. May ilalabas ang lalaking ito na isang iskandal. At ngayong bagong taon, may mga bago rin silang premonisyon. Prediction ko for Most of the time cold reading ito 2026 is a year of fears. On the first quarter of the year, may gulo pa akong nakikita na maaring magkaroon ng problema. No, kapag ka nag-ano ka, don't use the word maaaring. Kasi when you say maaaring, hindi ano yun Hindi siya sigurado. Tapos may mga bobo. May mga bobo pang magtatanggol kaya nga hula kung gano'n ang katwiran nyo, anong kaibahan yan sa atin ng mga ordinaryong tao? Kahit ako pwede ako manghula. Hinuhulaan ko, pwedeng magkagulo. Baka mamaya si presidente natin ay bumaba sa pwesto. Pwede na ang pumalit ay si BP Sara. Kahit ako pwede kong gawin yan Tapos pag hindi nagkatotoo, palulusot ko lang sa inyo. Hula lang naman hula Kung magkatotoo, kung hindi. Gago! Tangina nyo, mga tanga! Itong mga ito ay psychic ito. Supposed to be, dapat, mas accurate sila kaysa sa ating mga ordinaryong tao. Kasi kung ipalulusot nyo yan na hula, katulad kay Jay Costura, ang dami nagpapalusot sa akin Sabing ganon, hula lang naman yun, hula lang naman. Hindi naman siya Diyos para malaman. Exactly! Parehas lang pala natin yan ba't kailangan pang siya yung magsalita niyan? Nakuha niyo ibig ko sabihin o hindi? Hindi. Kasi supposed to be uulitin ko. Tayo, mga ordinaryong tao lang tayo. Itong mga nagpapakilala na to, na psychic, may power sila dapat. At kung may sasabihin sila, hindi dapat sila magagamit ng word na maaari, pwede.
Kasi nga nakita nila yung vision yun eh. Nakita nila mangyayari talaga yun. Nakukuha niya o hindi? Problema ang ating presidente nakaupo, Makita mo talaga yung patayan. mga papasok na panibagong mga virus. Hindi raw sila nananakot, pero sana ang mga sasabihin nila magsilbing babala. Gusto ko ang tao maging Ito talaga si Shaman Tope eh, no? Hello, Shaman Tope. Kamusta ka na? ready. Ang mga pangitain ni Jovi, ibinabahagi niya sa kanyang vlogs. Nahulaan na raw niya ang pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Cheese Escudero. Tingin mo mapapalitan ba ang Senate President? Medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili. Pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. Ano eh, yung ginagawa niya kasi, hindi niya sinasagot. Ang tanong, Control pa rin naman siya na tamo ha, Escudero. Tingin mo mapapalitan ba? tingin mo mapapalitan ba? Supposed to be dapat ang sagot dyan, oo. Nakikita ko, mapapalitan siya. Pero ang sagot Ang niya, Senate President? medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili. Pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. oh, nasagot niya o hindi? Mga bobo! Diba, paano nagkatotoo yun? Hindi niya naman sinagot ng diretsyo. Diba, may mga ano pa rin, pero may mga ganyan. Pinalitan sa pagka-Senate President. Paano naging nahulaan niya yan? Cheese Escudero. Ang gamit ni Jovi sa panghuhula, tarot cards. Sa tarot card, parang nagbukas ako ng isang television. Parang merong isang energy na parang lumalapit. Meron na lang parang isang vibration. Hindi. Kung nagbukas ka ng television na papanood mo, sinasabi mo agad hindi ka gagamit ng maaari, pwede, mataas ang chance. Kasi nakita mo na doon sa, nagbukas ka kamo ng television eh. Pwede ba halimbawa, nanood ako, no? Nanood ako ng Ang Probinsyano. O napanood mo na, ano nangyari doon sa Ang Probinsyano? Maaaring mabaril si Coco Martin. Pwedeng makatakas sila sa kaaway. Siyempre, dapat ang kwento ko, hindi napanood ko, nakita ko si Coco Martin, duguan. Nabaril siya nung, diba? Tapos yung kalaban nila, nahuli na. Ganun dapat, hindi yung maaari, pwede. Na pumapasok sa utak ko o nararamdaman ko na lang siya na merong bagay na magaganap. O minsan meron parang bumubulong. I don't know where that voice came from. Ugali ko yan kapag nangyari yan. Ako, schizophrenia. Pinopost ko agad sa FB kahit wala pa. So parang binibigyan ko ng warning ang tao. Even Yan isa pa yung warning na yan, Kung magbibigay ka ng warning, bigyan mo ng date. Kasi kung hindi mo lalagyan ng date, inutil. Kasi ang purpose kaya ka nagwa-warning para mapaghandaan. For example, sasabihin mo, wag naman sana mangyari ha. May lulubog na barko, nakikita ko. Sa may bandang Mindanao. May lulubog na barko. Hindi naman natin alam kung kailan mangyari. Hindi mo naman sinabi kung kailan eh. Paano naging warning yun? Ang gagawin mo lang nung pag-alalahanin yung mga tao, kung hindi mo masasabi kung kailan, shut up! Tapos ang nangyayari, ganito. May lulubog na barko. Nakikita ko. Or ito, pinaka-generic na hula, kadalasan. May nakikita ko lindol. Diba? May nakita, mangyayari ang lindol. So, mag-aabang tayo ngayon ng lindol. Kapag hindi nangyari yung lindol, makakalimutan nyo na yung hula na yon. Pero, taga mo sa bato. Pagka may nangyaring lindol, yung mga sikat na manghuhula na yan, kakalkalin yung library ng hula nila. No, ito, may hula pala siya dati na lindol. O, nakatulong? Hindi. Diba, granting granting na may mga superpower itong mga to. Titimbang na nakatulong ba talaga? Kasi ito, ang pagkakaalam ko kasi is a vision. When you say vision, nakita mo yun nandun ka na nangyari yun. At yung vision na yun, itinakda ng Diyos yun. Parang yung vision sa diba, sa Bible, yung Revelations, itinakda ng Diyos yun. Sino ka para pigilan yung itinakda ng Diyos? For example, nakikita mo magka-crash yung eroplano.
Di ba? Granting na totoo, no? But not accepting. Sige, pagpalagyan na natin na totoo, nakita mo talaga. Eh, wala ka naman magagawa eh. Talaga mangyayari yun eh. Ano yun? Tatakutin mo yung mga tao hanggang dumating yung araw ng kamatayan nila? Hayaan mo silang mabuhay na ng masaya na hindi nila alam yung mangyayari. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, pinag-iingat ko kasi bakit sino ka? Eh nakatakda na ng Diyos yun eh. Kung kayo ay religious na tao at nagbabasa kayo ng Bible, sa Ecclesiastes kasi nakatakda lahat ng ng mangyayari. May kapanahunan. May panahon ang lahat. Oh, ayon dito sa sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 10, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, bla 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 bla. May panahon ang lahat. So sino ka na sasabihin mo 'yon para pag-ingatan ang mga tao? 'Di ba? Yung pag-iingat kasi na 'yan ay ginagawa natin 'yan sa sarili natin. Sa akin nga ang interpretasyon ko diyan at least walang guilt kahit papaano, hindi ka nagkulang. 'Di ba? At kung gusto mong baguhin 'yon, pwede mo naman lambingin siguro ang Diyos, Babiyahe po kami ngayon, Panginoon. Baka pwede naman pong ano nyo kami, iligtas nyo kami sa kahit anong kapahamakan. 'Di ba? Diyos ang magpapasya noon sa gusto niya. Kahit ba naman sabihin mo na itakda ka na niya, kung gustuhin ng Diyos na wag ka munang kunin. 'Di ba? Hindi sa inyo nakadepende 'yon. Kasi hindi ko nakukuha yung diwa nito eh. Kasi kung talagang ang pinapalabas nyo din, nakakatulong kayo sa ginagawa nyo na yan, sabihin nyo yung date kung kailan. Pero kung wala kayong masasabi, bigla na lang kayo dyan na may ganitong mangyayari, may ganyang mangyayari. Ano gagawin natin? Natanong ko sarili ko, ano meron ako? Ba't meron ako nito? At ito raw ang mga sinasabi ng barahan ni Jovi ngayong 2026. Ang taon ng 2026, magulo pa rin nakikita ko pa rin ang mga trahedya, no? Ang mga lindol. Buong mundo ay maaaring mabigla sa lakas ng lindol na yun. Pero mag-iingat ang bandang Maaring. Amerika yung nararamdaman ko. May nararamdaman ako malaking, sa isang Asian country, may nararamdaman ako malakas na lindol na maaaring makaranas din ng Pilipinas. I hope hindi pa yan ang big one. I hope. Ang lindol nasa kalagitnaan ng taon from July hanggang October. Lawak nun Di ba? Nakakapagbigay naman pala ng date. So aabangan natin yan, Maraming tubig, o yung sabihin pagkabaha. Mas matindi. Ngayon, sabi mo July to October, sana kung gusto mo makatulong, ipinpoint mo kung saan doon. Kasi kung hindi, wala rin eh. Diba? Kasi kung between July at October yan, pwedeng July 1 pa lang mangyari na. Pwedeng October 31 mangyari. Diba? Hindi alam. Wala rin, inutil din yung tulong. Mga papasok na panibagong mga virus na may kinalaman sa hangin. Merong isang comedian, stand-up comedian, pagkawala ng taon ng 2026 sa part ng showbiz. Dalawa ring lalaki ang nakikita ko sa part. Dahil may sakit na si Ate Gay. Cold reading mo na eh. Di ba? Di ba si Ate Gay may cancer? Wag naman po sana, na siya. Na-cold reading mo na eh. Showbiz, ang magkakaroon ng mga titawag nating hindi magandang health issue na maaari rin pagkawala. Ingatan lang yung isang kinikilalang artista na may letter S, may nakikita akong letter R, may malaking insidente ang taon para sa kanya. Ang pagkakulong din na nararamdaman ko na nasa showbiz din na F tsaka M ang initial.
merong nakikitang mga Or N, or M. case o scandal o pwede rin namang scam, magiging balita rin ng taon ng 2026. Wala eh, masyadong vague, no? Wala naman tayo mami-made up dun eh. Saka na lang natin mami-made up yung mga pinagsasabi niya pagka may nangyari na. Huli na rin ang lahat. 'Di ba? Okay, Rudy Baldwin. Mostly Luzon, dapat talaga kayong mag-ready. Kung masabi ko sa inyo na 2025, bangka ang kailangan, baka sa 2026 kailangan na natin ng yate. Mostly sa mga bagyo, papasok sa bansa natin ay halos nasabayan ng lindol. Nakakalungkot sa part na to is yung maraming nasawi. Mga taga-Abra, mag-prepared po kayo kasi kung ano yung nangyari sa Cebu, matitikman nyo po yun. Sa Ano mga lasa nun? taga-Abra, huwag po kayong magalit sa akin kasi kung anong pinapakita sa akin, babala lamang po ito. Nasa inyo Hindi, kung babala, pa rin naman yung kung maniniwala kayo. ito yung pinaka-bullshit sa lahat eh. Tinakot mo na eh. Tapos sasabihin mo na sa inyo kung maniniwala. Tsaka kung babala, sabihin mo kung kailan yung date. Yun ang totoong babala. Oh, sa ganitong kahit wag na oras kahit araw na lang. Oh, sa ganitong petsa, mangyayari yan. Pero kung ikaw ay sasabihin, may mangyayaring ganito, pinraning mo naman yung buong nun. Hindi na tulong ito eh. Hindi to nakakatulong eh. Yung paparaningin mo yung buong Pilipinas. Tapos biglang babanat ka para maging safe ka. Nasa sa inyo naman kung maniniwala kayo o hindi. Wala eh, nagbigay ka na ng takot eh. Magalit sa akin kasi kung anong pinapakita sa akin, babala lamang po ito. Nasa inyo pa rin naman yung kung maniniwala kayo. Sana shut up ka na lang! Kung wala kang makikitang Sa 2026, even 2027, merong dalawang bansang Asia na talagang matuloy yung dalawang bansang Asia daw. madamay lang tayo. Sa taong 2026, magkaroon po talaga ng terrorist. Sumabog yung sakyan, yung mga biyahe ng province, especially papuntang Batangas, papuntang Pangasinan. Pero meron po ako nakita, Daming sinabi no. sa terminal, Pag may umano na naman dyan, pag may natamaan na naman na lugar na sinabi niya, at yung iba hindi nangyari, yung lugar lang na yun ang matatandaan nyo. lang po sa terminal lang nangyari yung pagsabog nung bus. Duguan, marami po talagang nasawi. Meron po akong nakita sa taong 2026 na 4 na sasakyang himpapawid na ma-hijack. Ang isa po doon is talagang sumabog po. Hijack ha? Yung 3 nagkaroon ng negotiation. Sa corruption, wag po kayo magalit sa akin. Ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong. Pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may Bakit? Huwag mo sabihin na mahirap awatin. Ang kailangan namin malaman, yung mangyayari. 'Di ba? Sabihin mo na lang na hindi po naawat. Huwag mo sabihin mahirap awatin. Sigurado. bago, may pagpapalit na mangyayari. At meron pa raw kailangang paghandaan ang sambayanan. Prediction ko for 2026 is a year of fears. Babalik ulit, magla-lockdown na naman. At hindi pa riyan natatapos ang mga Mamarkahan ko yan yung magla-lockdown uli ha. pangitain daw ni Rudy Baldwin. Well, sa mga artista naman, merong dalawang Itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Forward natin. Si Rudy Baldwin. Ninyo yung pandemic. Kasi babalik po yung 3 klase ng pandemya. Magla-lockdown na naman. Tingnan natin yan Babalik kung si mangyayari. monkeypox. Tapos may dalawa pang pandemya na papasok na malala. Yung tipong yung isa talaga malala, parang kinakain yung laman natin. Nag-research na May mga ito. vlogger na kilalang-kilala talaga. Yung sikat talaga. Mas mataas kasi ang antas ng mga vlogger na masawi sa taong 2026. Sino kaya vlogger yon? Mayroong isang politiko. Kilalang-kilala, mataas din ang antas niya na
nakita ko sa kanya mangyaring assassination. Talagang pinagplanuhan na siyang tuluyan, pero dahil alam na rin niya, kasi may experience na siya before, naagapan. May nakita akong 3 senador na mawala, pero krimen pa din ang cause. O sa mga artista naman, Ang dami niya sinabi, ano? Tingnan natin kung lahat niya matutupad. Pero kung ang natupad yan ay 1, 2, kasi masyadong vague eh. Doon sa 3 senador na yon, malay mo, 1 lang ang mangyari doon. Pasok na naman si Rudy Baldwin nun. merong 2 itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. May 3 pa akong nakitang kilalang personalidad na napasama sila doon sa nangyaring plane crash. Plane crash. Pagdating sa prediction ng mga lindol, pwede naman nating gawing to our advantage na makapag-prepare, makapaghanda. Buong mundo po, wala pa sa level ng technology na kaya mag-predict ng mga lindol. As a Catholic priest, ang nakakaalam lang naman ng mangyayari sa kinabukasan ng Panginoon. Refrain na lang from warning the people. Kasi baka ma-confuse pa ang mga tao, lalo pang mata. Totoo ito. Ito yung sinasabi ko eh. Granting na may power kayo, 'di ba? Hayaan nyo yung pagpapasya ng Diyos yung matupad. Kasi useless eh. Yung sinasabi nyo, vision kasi nakita nyo yun, di ba? Kung nakita nyo yun, ibig sabihin nakatakda yun na mangyayari. Hayaan nyo na lang na, kasi ang nangyayari, magic show eh. Saka nyo lang ikiklaim ang isang bagay pag nangyari na. Ito yung sinabi ni Rudy Baldwin. May itulong ba? Wala. Bigla na lang kukuha na lang ng credit pag may nangyaring ganito na nag-match doon sa sinabi. Tandaan nyo ha, araw-araw, kung hindi ako nagkakamali, or linggo-linggo, nagpo-post yan si Rudy Baldwin ng prediction niya eh. Ang dami nun. Sobrang dami nun. Parang dumakot ka ng isang ganyang kalaking putik na binato mo sa pader. Pag may dumikit doon, na siya? Magaling na? Hindi. Diba? Gabay lang po to sa inyo. So nasa inyo pa rin po yung desisyon talaga kung paano po ninyo talaga yung tatanggapin. Kami, nagbibigay lang ho kami ng warning. Anyway, yan lang muna. Kung magbibigay kayo ng warning sana, sabihin nyo kung kailan. Hindi yung may mangyayari. Anyway, yan lang po muna pag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.